Magandang araw sa inyo mga kapuntos. Meron ba kayong nakakatalakayan sa social media? Sa Facebook, sa Twitter, sa YouTube, comments? Na mula sa iba't ibang sekta ng pananampalataya at napapansin ninyo na tila mahuhusay sila at bihasang bihasa. Samantalang kayo naman, medyo tagilid at medyo kulang pa lang ang nalalaman. Well, mga kapusos, hindi yan problema. Sapagkat sa kakapanood ninyo dito sa ating programa sa Straight to the Point, initiyak ko sa inyo na may panlaban na kayo. Sa loob lamang ng ilang minuto ay malilinawan na kayo. At tinitiyak ko sa inyo na sa dahan-dahan, gradually, may panlalaban na kayo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button, the notification bell, para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Magandang hapon po sa inyong lahat mga kapuntos, at sa pagkakataong ito may tapok akong video sa inyo. Ito ay isang patungkol ito sa video nitong sikat na vlogger na si Chichester. Yung laging nagvi-vape sa kanyang mga vlogs, minsan umiinom siya ng alak. Sikat siyang vlogger at marami humahanga sa kanya. Katunayan, isa ako sa mga nanonood sa kanyang mga video. Pero, ibang usapan na kasi kapag pinasok niya ang pagkikipagtalakayan sa larangan ng relihiyon. Kaya kapag yun ang pinasok niya, nako, talagang makakalaban ka ng mga CFD pag yan ang tinalakay mo o mga kahit na sabihin din, magtalakay ka sa ibang sekta, halimbawa sa mga Sabatista o sa mga Mormons. Pag yan tinalakay mo sila, sinisigurado ko sa iyo, papatulang ka ng mga yan. No? Papatulang ka ng mga yan. Bakit? Hindi mo linya yan ba't ka nakikialam? Kaya ngayon, sa pagkakataong ito, meron siyang ginawang live. Matagal-tagal na video na ito. Ngayon ko lang napagbigyan ng pagkakataon. Meron siyang ginawang live kung saan binabanata niya kasi ang Iglesia Katolika. Ngayon, isa sa mga Catholic faith defender ng Cagayan de Oro, si Jomel Valoria, pinatulan siya. Ngayon, ating panoorin kung anong nangyari sa kanilang talakayan. Narito. Yon! Okay. Jomel Valoria, maraming salamat sa oras mo, brother, na pagbigyan mo ako. Na-appreciate kita. Alam mo, isa sa mga, just for the audience to know, isa sa mga bagay na na-enjoy ko ito sa buhay, yung pakikipagkwentuhan ng talastasan ng pangmataba ang utak at pangtungkol sa pananampalataya ng hindi nagkakapikunan. Isa sa mga bagay na pinaka na-enjoy ko ito sa buhay. Kasi, alam mo, isa sa mga pinakamalalaking bagay na natutunan ko sa buhay, when friction is arising, kapag magkaiba kayo ng paniniwala at naresolba ninyo yung pagkakaiba ng paniniwala, sa mas madalas na pagkakataon, alam mo, either resolbado man o hindi, yung punto lang na nagkaroon kayo ng talastasan tungkol sa pagkakaiba ninyo ng paniniwala, whether it be political o financial o religious o spiritual, nakakapagpatalino yun sa mga tao nakakapagpataba ng utak ng mga tao. Ayun. So, sa madaling salita, si Chichester pala, siya pala ay interesado pagdating sa talastasan. Then, nakapagpapataba daw ng utak. Nakakapagpatalino yun sa mga tao Nakakapagpataba ng utak ng mga tao. Alam mo, sa aming mga Catholic faith defenders, may ipagtalastasan hindi lang pampataba ng utak, pampataba rin niya ng kaluluwa at ng puso. Kung ang iyong pagkikipagtalastasan is para ilabas ang totoo. Pero doon sa magkikipagtalastasan lang para lang mag-enjoy, ay hindi namin yan gusto. Lalo na sa side ko, ayaw ko yung pagkikipagtalastasan lang dahil para mag-enjoy sa sarili. Hindi ganon. Pag ako nagkipagtalastasan,
Ewan ko lang kay Jomel Valoria, no? Siya yung katalastasan nito eh. Pero ako naging katalastasan, talaga totohanan ng usapan dito. Walang paligoy-ligoy, totohanan talaga, straight to the point. No? Kaya dito na tayo ngayon sa ating pag-continue ng video. Narito. So in our case, hindi naman tayo magkaaway at parehas naman tayong hindi religious leaders, obvious naman. Tayo ay magkikwentuhan lang ng mga bagay na may kinalaman sa pananampalataya. Yan, ikaw ang nag-message sa akin, hinamon mo ko, pagtutunayan mo ka mo na ang Iglesia Katolika, ang Katoliko, ay ang religion na itinayo ni Kristo, ako naman tututon. Ayan po, based po sa narinig po natin, ang kanilang topic is about true church. At sa pagkakataong ito, ang magtitindig na ang Catholic Church, ang true church founded by Christ, si Jomel Valoria ng CFD Cagayan. At si Chester naman ang tututol. Sa madaling salita, ito ay ito ay religious dialogue, no? At dahil doon, mag-summary of points na lang tayo dahil mahaba kasi ang talakayang ito, i-summary of points na lang natin. Okay, so ato i-continue ang video. Okay, so ang unang tanong ko sa iyo ganito, brother. So binasa mo yung Philippine history na sinulat ng isang doktor sa page 123. Tapos binasa mo yung Book of Knowledge, tapos pati Almanac, pati Seventh-day Adventist binasa mo. Okay. May babasahin ako sa iyo na isang talata, tapos tatanungin kita dito. Pero bago yun, tanong ko muna sa iyo, brother, kasi binasa mo rin yung Colosas 1:18. Naniniwala ka ba na si Kristo ang pangulo ng katawan sa makatuwid bagay ng iglesia, tama? Okay. So, ang tanong ko sa iyo, si Kristo ba tao o Diyos? Hindi lang ha. Mukha yatang ang layo ng tinanong ni Chester ha. Ang topic is true church, ang Roman Catholic Church founded by Jesus Christ. Kung tanong niya, si Kristo ba ay Diyos o tao? Mukha yatang wala sa ano yun. Mukha yatang wala sa pattern kasi pag true church ang pinag-uusapan, it doesn't matter kung ang founder ba nito ay tao ba o Diyos. Kasi ang pinag-uusapan yung church na tinayo at nang nagtayo. So, yung pagkataon nung nagtayo, ibang usapan yun. Ibang usapan yun. Kasi dito tayo sa tinatag na iglesia na siyang Roman Catholic Church, tinatag na iglesia ng Panginoong Jesucristo, dito tayo. Iba kasi yung tinakbo mo sa sa Diyos at tao. Pero ganun pa man, dahil yan ang tanong ni Chester, at ipakinggan kung paano yan sagutin ni Jomel Valoria. Okay. Salamat kapatid sa magandang tanong. Ito, sasagutin natin to. Ngunit hindi ito parang out of topic pero sasagutin natin. Para sa mo kasi yung 1:18 ng Colosas. Okay. Sabi mo ka mo, si Kristo ang pangulo ng katawan sa makatuwid bagay ng iglesia. Tama naman yun. Kaya tinatanong ko sa iyo kung si Kristo ba tao o Diyos sa paniwala mo. Okay. At ito sagot, si Kristo ay tunay na tao at tunay na Diyos. Sapagkat sabi ng Biblia na parito si Kristo. Paano sa naging parito? Naging tao. Ang tunay na Diyos na naging tao. Sa San Juan Kapitulo 1. Iwala ka Diyos si Kristo. Tama kapatid, tama. Yes. 100% tunay na Diyos. Sasagot mo na ako. Okay lang muna. Sasagot mo na ako kapatid. Okay lang ba? Sige lang. I-clear mo lang ng kapiraso. I-clear mo lang. Kasi hindi naman kita iipitin dyan. Premise pa lang yan eh. Okay. Based sa observation ko naman dito naman sa sagot ni Jomel Valoria na natumbok niya na di talaga out of topic talaga yung tanong ni Chester. Pero ang reason ni Chester is premise lang yon at nagbi-build up pa siya ng argument. At mamaya lang daw niya iipitin. So ituloy muna natin ang naturang video. Okay, good. Ayos. So nagkakaintindihan tayo para sa iyo si Kristo Diyos. Tao din at the same time. Nagkakaintindihan tayo. Okay, sige. Good. Ang susunod ko sa iyong tanong, ganito kapatid. Iwan ko muna
sandali yung isang parte na yun. Gusto ko lang po nang ma-establish yung parte na yun kasi mamaya pakikinabangan ko yan sa pagtindig ko. Okay. Ayan, ang susunod ko sa yung tanong, may babasahin ako kasi ang dami mong librong binasa. Ako naman ang may babasahin. Ang babasahin ko sa isang talata ng Isaias 34:16. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Walang mangangailangan ng kanyang kasama sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Tanong, dun sa lahat ng binasa mo, yung ba aklat ng Panginoon ba yun o history? Dito, sa pagkakataong ito, masasabi ko, out of context si Chichester dito. Kasi ginamit niya na naman ulit, ang topic kasi is ang Catholic Church is the true church founded by Christ. At ang pangalawang tanong naman niya napunta sa Isaiah 34:16 kung saan na pinag-uusapan doon yung mga hayop. Basahin natin. Tingnan ninyo ang aklat ng Panginoon at basahin. Walang ni isa man sa mga sinabi ko ang hindi matutupad. Walang mawawala ni isa man sa mga hayop na yun. Ha? Ano daw? Walang mawawala ni isa man sa mga hayop na yun. Ang babasahin sa aklat ng Panginoon, walang mawawala ni isa man sa mga hayop na yun. At wala ni isa man sa mga ito ang walang kapare sapagkat yan ang ipinasya ng Panginoon at siya mismo ang magtitipon sa kanila. Nako, mukhang tingin ko dito, based sa observation ko dito kay Chichester sa kanyang mga argument, mukha yatang member ng ang dating daan to ha. Mukha yatang member ng andat. Hindi naman ako sure. Pero based lang sa mga narinig kong mga argument niya, kung paano siya lumipat doon para gawing i-convert into Bible alone na pinag-uusapan, mukhang taking it out of context. Bakit? Hayop o pinag-uusapan dito. At yung sinasabing aklat ng Panginoon dyan, hindi naman yan Biblia eh. Hindi Biblia, pinag-uusapan dyan. Ha? Hindi Biblia. Tingnan ninyo ha. Ating balikan ulit sa 14. Sabi sa 14 ganito. Magsasama-sama roon ng mga asong gubat kasama ng iba pang hayop sa gubat. Tatawagin ng mga maiilap na kambing ang mga kasamahan nila roon. At ang mga malignong lumalabas kapag gabi ay pupunta roon para magpahinga. Ang mga kwago ay magpupuga doon, mangingitlog, mamimisa, at iingatan nila ang kanilang mga inakay sa ilalim ng kanilang mga pakpak. Ang mga uwak ay pares-pares na magtitipon roon. Tingnan ninyo ang aklat ng Panginoon at basahin. Walang ni isa man sa mga sinabi ko ang hindi matutupad. Walang mawawala ni isa man sa mga hayop na yon at walang ni isa man sa mga ito ang walang kapares. Sapagkat yan ang ipinasya ng Panginoon at siya mismo ang magtitipon sa kanila. Anong aklat yan? Biblia ba yan? Mas maganda ating basahin kasi sa ibang version para ating matuhog. Sabi ng Good News Translation, search in the Lord's Book of Living Creatures and read what it says. Not one of these creatures will be missing. Sa madaling salita, ang tawag sa ginawa ni Chichester doon is fallacy of false conclusion. Ha? Imaginary false conclusion. Bakit? Binasa niya lang, nang nabasa niya yung term aklat ng Panginoon, agad siyang nag-conclude, Biblia automatiko. Mali. Hindi Biblia. That is the Lord's Book of Living Creatures. Hindi Biblia. So may palpak si si Chichester dito kasi yung kanyang tanong really out of context. Ating pakinggan naman kung paano yan sagutin ni Valoria. Narito.
salamat. Salamat sa to. Yes, sa Panginoon din itong mga binabasa natin, mga standard reference, sapagkat ano sabi ni Isaias din? Isaias kapitulo 66 versikulo 2, ang lahat ng bagay ay sa Diyos. Yung mga binasa ko, kapatid na sister, ay ito yung mga bagay na mga mabubuti, na mayroong mapupulot na mabuti. Kaya sabi na ni Isaias, ang lahat aklat din ng Panginoon yung mga binasa mo? Ang Yes. Panginoon sa nagpasulat dyan? Okay. Sagot. Makinig ka saya. Makinig ka. Ang Biblia, Yes. ito sigurado ko sa'yo, itong kalipunan nitong Biblia, ito siya nagpasulat dito, kaya nga pinagsama-sama nila sa balumbon eh. Ang tanong ko sa'yo, kung yan palang mga pinagbabasa mo, kasama pala sa aklat ng Panginoon, ba't wala sa Biblia yan? Okay. Dito namang bahagi naman ito, pareho sila, hindi nakakaalam kung ano ibig sabihin ng Isaias 34:16. Nagbigay ng false conclusion si Chichester sa aklat ng Panginoon. Sabi niya kasi kaya nga sila tinipon sa balumbon eh. Yung tinipon hindi naman yung ano yung Biblia. Yung tinipon yung hayop. Ate kaya basahin so ang dating Biblia ha, tingnan ninyo ha. Kaya ating unawain kasi kapag tayo nagbabasa, dapat sana nakakaunawa tayo. Sabi ganito sa ating basahin sa dating Biblia ha. Sabi, inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. May semicolon, no? Nakita nyo? May semicolon yan. Oh. Sabihin, yung karugtong, hindi siya connected dyan sa sinasabi na, sinasabi na, yung Biblia daw. Hindi Biblia yan. Oh? Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang, walang mangangailangan ng kanyang kasama sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. So inyong basahin sa aklat ng Panginoon, walang binabanggit dito na ito ay Biblia. Wala. Walang isa man sa mga ito ay magkukulang. Oh, walang isa man, kahit isa man sa mga ito ay hindi magkukulang. Ano yung itong tinutukoy dyan? Yung mga hayop. Ating basahin sa 14. At ang mga mailap na hayop sa ilang ay magkikipagsalubong doon sa mga lobo. At ang lalaking kambing ay hihiyaw sa kanyang kasama. Oo, ang malaking kwago ay tatahan doon. At makakasumpong siya ng dakong pahingahan. Doon maglulungga ang mga maliksing ahas at mangingitlog at mga pipisa at aampunin sa ilalim ng kanyang lilim. Oo, doon magpipisa ng mga lawin, bawat isa'y kasama ng kanyang kasamahan. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito. Anong ito? Yung mga hayop. Ha? Kaya nga kung ating babasahin yung verse 16 sa ang salita ng Diyos translation, ang sabi, tingnan ninyo ang aklat ng Panginoon at basahin, walang ni isa man sa mga sinabi ko ang hindi matutupad, walang mawawala ni isa man sa mga hayop na yun. So yung sinasabi sa ang dating Biblia na walang alinman sa mga ito ay hindi magkukulang, yung ito na tinutukoy dyan ay mga hayop. Hindi yan tumutukoy sa Biblia. Tuloy natin ha. Ating ituloy lang sa 17, sabi, walang mangangailangan ng kanyang kasama sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu at kanyang pinagsapalaran at ibinahagi ng kanyang kamay sa kanila. Kanila? Sinong kanila? Biblia? Mali. Yung kanila dyan, hindi Biblia yan. Yan yung mga hayop na tinutukoy sa verse 14 to 16. Ibinahagi ng kanyang kamay sa kanila sa magitan ng pising panukat. Kanilang aariin magpakailanman at sa salit-saling lahi ay tatahan sila roon. Sinong tatahan doon? Biblia? Sa pagkakataong ito, hindi naman sa kinakampihan ko si Jomel Valoria, no? Dahil Katoliko siya, Katoliko rin ako. Pero pareho sila hindi nakakaunawa ng Isaiah 34:16. Pasensya kay Jomel Valoria, no? Being fair naman sa side ni Chichester,
masasabi ko, kayong dalawa, pareho kayo hindi nakakaunawan ng Isaiah 34:16. Kasi yung aklat na Panginoon tinutukoy dyan, hindi naman yan Biblia. Oh. Hindi rin yan history. Yan ay book of living creature. It is the ating basahin sa 16, ano? Search in the Lord's book of living creatures and read what it says. Not one of these creatures will be missing. Hindi, not one of these papers will be missing. Mali. Hindi, not one of these books will be missing. Kaya sa pagkakataong ito, hindi naman sa kinakampihan ko si Jomel Valoria, pareho silang hindi nakakaunawa ng Isaiah 34:16. Mga Katoliko, ito ito masasabi ko sa inyo, mga Katoliko. Yung 34:16 ng Isaiah, kapag binabasa yan ng mga Protestante, naggagawa sila dyan ng fallacy of false conclusion, false conclusion o false dilemma, kung saan is nagkikreate sila ng kanilang imaginary conclusion na yun nga ang konteksto. But in reality, it is not. Ipagpalagay na lang natin, granting without admitting na yan ay Biblia. Sabi, basahin mo sa Biblia. Ipagpalagay natin at walang isa man sa mga ito ang magkukulang. Sabihin, sa panahon pa lang ni Isaias, kumpleto na Bible. Ba't nadagdag ang Malakyas? Ba't nadagdag ang Jeremias? Ba't nadagdag ang Zacarias? Dapat sana doon pa lang, wala nang dagdag yon. Tapos na kagad, kumpleto na eh. Hindi na siya magkukulang eh. Hindi na siya magkukulang. Kung hindi na magkukulang, wag mo lang dagdagan. Diba? Ano yung problema dito? Tingnan niyo yung pagkakasabi sa inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon. Inyong saliksikin. So sabihin na masasaliksik mo yan kasi saliksikin eh. Hindi naman yan iuutos kung hindi mo kayang gawin, ano? Kaya inuutos niya kasi kaya mong gawin. Inyong saliksikin kasi masasaliksik mo. Walang anuman sa mga ito magkukulang. Pabigyan na lang natin yan ay Biblia. Ba't dinagdag yung Malakyas? Ba't dinagdag yung Zacarias? Yung Jeremias? Yung Sophonias? Ba't dinagdag ang mga yon? Pati New Testament dinagdag rin. Dito pa lang, kompleto na pala eh. Sa madaling salita, both sides, Chichester and then si Jomel Valoria, hindi nila alam na ang tinutukoy sa 34:16 is not referring to the Holy Bible. Kaya ang tanong ni Valoria, yang binabasa mo na yan ng mga history, yan ba aklat rin ng Panginoon? Mali. Fair naman sa side ni Chichester, no? Hindi ko kakampihan si Valoria dito kasi baka sabihin ni Chichester, ay, kinakampihan mo, kasama mo eh. Pero hindi niya sabihin sa akin yun. Ipapaliwanag natin contextually ang mga ito. Walang alinman sa mga ito ang magkukulang. Yung ito dyan is not referring to the Bible, but it's referring to the creatures, not to the Bible. Tuloy natin ang video. Nawala yung busis mo. Ito, sagot Ulitin ko tanong ko. Sige, nawala boses ko. Ngayon, ito tanong ko sa iyo. Itong mga to na balumbon ng aklat, itong mga, ang tawag natin ay Biblia, kalipunan niya ng iba't ibang mga aklat na ipinasulat at tinatanggap ng mga Hudyo at ng mga Kristiyano na parte talaga ng Biblia. Ngayon, ito ang tanong ko sa iyo. Kung yung mga pinagbabasa mo, parte pala ng Biblia yun, ba't hindi sinama yan dito? Okay, so doon naman, may mali akong nakita sa tanong ni Chichester. Sa Isaiah 34:16, wala kang mababasa doon balumbo ng aklat. Wala. Yung balumbo ng aklat, yun ay nasa Hebreo 10:5. Ating basahin ang dating Biblia sa Hebreo Kapitulo 10, versikulo 5, ganito. Yan.
Kaya't pagpasok niya sa sanlibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang handog mo sa akin. Sa mga handog na susunugin at mga haing patungkol sa mga kasalanan ay hindi ka nalugod. Nang magkagayoy sinabi ko, narito, ako'y pumarito. Sa balumbo ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin. Yung balumbo ng aklat, wala sa Isaiah 34:16. Yun ay nasa Hebreo 17. Nandoon ang balumbo ng aklat. Yung tanong ni Chichester, ano 'yon? Kumbaga may pagmamaniobra na nangyayari doon, ano? Na hindi naman namamalaya ni Jomel Valoria yung kanyang tanong. At sabi niya, kung yan ay Biblia pala, ba't hindi yan nakasali rito? Alam mo, ganito yan. Kahit pa isali yan, tatanggalin pa yun ng mga protestante. Okay, meron ako dito 1611 King James Version. Yung mayroon siyang apocrypha, yung Tobit, Judith at Sirach. Sila talaga ay bahagi talaga sila ng 1611 King James Version. Pero kahit bahagi na sila, tinanggal pa rin ng mga protestante noong 1827, no, ng British Foreign Bible Society. Tinanggal pa rin nila. Yan ang reason kung bakit ang Biblia ngayon ng protestante 66 books na lang. At hindi ko yan gawa-gawang kwento. Bakit inaamin nila yan? O ating ipakita na yan ay kanilang inaamin, ano? O ito pakita ko sa inyo, ha. O, i-search natin na ito. Natin buksan si Google. O, tingnan nyo, ha. Apocrypha, King James Bible Online.org, kanila ito. Yan, King James Bible Online.org, Apocrypha. The Apocrypha is a selection of books which were published in the original 1611 King James Bible. So talagang bahagi talaga siya ng King James Bible. Next, these apocryphal books were positioned between the Old and New Testament. So itong apocryphal books na ito, hindi siya bahagi ng Old, hindi siya bahagi ng New. Siya ay nasa gitna siya. The Apocrypha was part of the King James Version for 274 years until being removed in 1885 AD. Sa madaling salita, kahit bahagi na pala ng Biblia, tatanggalin pa rin ng mga protestante. How much more kung hindi bahagi, di ba? So yung pinagbabasa ni Jomel Valoria, yun ay mga history na hindi naman against sa Biblia. Hindi naman against sa Biblia yung pinagbabasa ni Jomel Valoria. Halimbawa, pagpalagay na lang natin yung ginamit niya na Philippine history by Gregorio Zaide. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, most specifically the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Saan ba natatakang ang Panginoon ng Iglesia? Di ba sa Palestine naman talaga? So, hindi talaga siya kakontra. Hindi siya kakontra. Actually, tugmang-tugma siya. Ewan ko lang ba't sinasabi ni Chichester na parang kakontra. No? Pero pakinggan naman natin kung paano yan sasagutin ni Valoria. Narito. Okay. Sapagkat sabi ng Panginoong Hesukristo, hindi na isusulat lahat San Juan Kapitulo 21 ay 21, chapter 21, verse 25. Kaya nga mga kapatid, hindi nagbigay si Kristo ng Biblia. Ang binigay ni Kristo, yung simbahan. Kaya yung simbahan, gumawa ng Biblia at naging ginagamit ng mga magtuturo na tulad ng mga pastor. Hindi mo sinasabi. Yan, ano sabi ng Isaiah? Ang tanong ko, kung yan palang mga libro na pinagbabasa mo, parte pala ng Biblia at sulat pala ng Diyos, ba't hindi isinama sa Biblia yung mga yan? Oy, mukha yatang pabilisan ng bibig si Chichester doon. Pabilisan, misleading yung tanong. Walang binanggit si Jomel Valoria na yung binasa niya sa The New Book of Knowledge, sulat ng Panginoon.
misleading. Yung tanong na yon misleading, hindi na malaya ni ano yun, ni Jomel Valoria yon. Yung tanong na yon ay misleading. Actually, hindi siya contextually incline. Hindi siya contextually inline sa paliwanag ni Jomel Valoria. At take note, ang topic nila is Catholic Church founded by Jesus Christ. Ano nangyari ba tapos sa Biblia ito? Naman si Chester, ang layo ng mga katanungan, no? Mali yung pagtatanong niya. Walang binanggit si Jomel Valoria na ang binasa niya sa Philippine history, the New Book of Knowledge, ay sulat ng Panginoon. Wala siyang sinabing ganon. Sa madaling salita, yung tanong ni Chichester dito is misleading question. Tuloy. Okay. Hindi, iba nga, standard reference nga eh. Sabi nga ni Isaias, chapter 41 verse 4, magbasa ka ng history. Read the history and see. Ang Diyos mismo ang nagsabi. Ito, babasahin ko sa iyo. Ito, standard reference, Diyos mismo may sabi. Ikaw lang may sabi ng standard reference mo, may sarili kang reference eh. Pero ako, ang nakasulat dito, inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Walang mangangailangan ng kanyang kasama. Ito problema, sinasamahan mo ng kasama, tapos ang pakiramdam mo yata, kulang yata ang Biblia, kailangan patuloy lumabas, galing sa ibang reference, tapos pinalalabas mo na parte ng Biblia yung mga yan, hindi nga eh. Ang sumulat niyan, doktor, ang sumulat niyan, historian. Okay, ulitin natin na yung pagkahulugan ni Chichester doon sa Isaiah 34:16 ay mali. Dahil ang pinagsama-sama doon, di naman yung Biblia. Ang pinagsama-sama po doon, yung pong mga hayop na tinutukoy sa verses 14-15, no? Sila yung mga hayop na sinasabi doon na pinagsama-sama. Hindi po yun Biblia. Kaya, masasabi ko, isang matatawag na fallacy of false dilemma ang ginagawa dito ni Chichester. Kasi hindi naman yon ang konteksto ng naturang talata. Hindi porkit nakalagay aklat na Panginoon, agad ka nang mag-conclude agad na Biblia yan. Hindi yan Biblia. Hindi yan Biblia, that is the book of living creature. Tuloy. Hindi parte ng Biblia yung mga binasa mo, brother. Kahit sinong doktor pwedeng sumulat ng kahit na ano. Maniwala ka, pag doktor ng Islam ang nabasa mo, lalabas ngayon, Islam pala ang totoo at hindi Kristyanismo. Okay. Oh, tama. Brother, excuse me, mawalang galang na kapatid na Chay. Kasi pag debate kasi ganito yan kasi Chay. Ito ngayon ang tanong ko sa iyo. Panahon ko ngayon para magtanong. Ang tanong ko sa iyo, ba't hindi sinama sa Biblia kung pinalalagay mo na mismong Diyos pala ang nagpasulat niyang mga librong pinagbabasa mo, ba't hindi kasama sa Biblia? Okay, ang masasabi ko sa dialogong ito is lihis masyado si Chichester. No? Masasabi ko sa dialogong ito masyadong lihis ang mga katanungan ni Chichester sa naturang topic. Ano ba ang topic? Patutunayan ni Jomel Valoria na ang Catholic Church ay ang iglesyang tunay na tinatag ni Kristo. Yon ang topic. Ang mga tanong ni Chichester hindi pumapasok sa topic. Ulitin ko ha. Ang mga tanong ni Chichester sa dialogong ito hindi pumapasok sa topic. Kaya masasabi ko, hindi nagigiba ang stand ni Jomel Valoria sa dialogong ito. Kasi ang mga tanong ni Chichester hindi tumutugma sa pinag-uusapan. Tuloy. Okay, sagot nga sinasagot na nga kita Sige. Hindi na isulat sabi ni Jesus. Hindi ako nang sabi niya na. Hindi ako nang sabi niyan, hindi na isulat lahat. Kaya nga, yung mga tao na mayroong... Ito, susunod na tanong ko sa'yo. Sabi mo, hindi na isulat ni Jesus. So, mali ba yung sinabi ng Diyos na hindi mangangailangan ng kasama? Okay, ang mali dito, yung tanong ni Chichester. Mali yung tanong niya. Sabi niya, nagkamali pa daw ang Diyos na sinabi niya na hindi mangangailangan ng kasama. Sino bang hindi mangangailangan ng kasama? Hindi Biblia. Balikan natin na Isaiah 34:16. Ang sabi dito,
Tingnan ninyo ang aklat ng Panginoon at basahin. Wala ni isa man sa mga sinabi ko ang hindi matutupad. Walang mawawala ni isa man sa mga hayop na yun. Ano daw? Walang mawawala ni isa man sa mga hayop na yun. At wala ni isa man sa mga ito ang walang kapares. Bakit? Dahil lahat silang may kapares. No, sapagkat yan ang ipinasya ng Panginoon at siya mismo ang magtitipon sa kanila. Sa madaling salita, yung tanong ni Chichester kay Jomel Valoria, palpak. Sagot ha. Hindi mali yan. Ang mali dyan, yung pagkakaunawa mo, kapatid. Kaya may kasama eh. Kasi hindi Biblia isa. Mali ba ako May sa pagkaunawang hindi parte ng Biblia yung mga pinagbabasa mo? Mali ba ako sa pagkaunawang hindi parte ng Biblia yung mga binasa mo? Yes. Yes, talagang mali ang pagkaunawa ni Chichester dito dahil hindi naman Biblia ang tinutukoy doon na hindi mawawalan ng kasama. Ha? hindi Biblia ang tinutukoy sa talata na hindi mangangailangan ng kanyang kasama. Hindi. Kanya nga kanya. Yung term kanya, ginagamit yan sa mga buhay, hindi sa walang buhay. Oh. Mangangailangan ng kanyang kasama. Ating balikan. Dito tayo mag-focus sa verse 16. Okay, sa verse 10 mag-focus. Sa ang dating Biblia kasi ganito ang sinasabi. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Semicolon. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Ano yung ito na hindi magkukulang? Yung mga hayop. Walang isa man sa mga hayop na ito ay hindi, kahit isa sa mga hayop na ito ay hindi magkukulang. Yung mga hayop ang hindi magkukulang. Hindi Biblia. Ha? Walang mangangailangan ng kanyang kasama. Ba't nahanapin ng kanyang kasama? Kasama na nga niya eh. Halimbawa, sampulan na lang natin. Kasama mo ang asawa mo. Kasama mo ha? Kasama mo na. Lagi mong kasama kasi iba kasi yung hayop sa tao, no? Kasama mo ng asawa mo. Hahanapin mo pa, kasama mo na nga. Diba? Walang mangangailangan ng kanyang kasama. Yung mangangailangan ng kanyang kasama, ibig sabihin, wala dyan yung mate niya. Halimbawa, baboy ka. Diba, baboy ka? Tapos, pagpalagay natin, baboy ka. Tapos, yung mga kasama mo doon, mga deer, mga asong gubat. Siyempre, wala kang kapares. Mangangailangan ka ng kapares kasi wala kang kapares. Hindi ganun. Walang mangangailangan ng kanyang kasama. Ibig sabihin, nandoon na. Ano pang hahanapin pa niya? Liwanag eh. O ating balikan ng 34:14 ano para maunawaan. At ang mga mailap na hayop sa ilang ay magkikipagsalubong doon sa mga lobo. At ang lalaking kambing ay hihiyaw sa kanyang kasama. Oo, ang malaking kwago ay tatahan doon at makakasumpong siya ng dakong pahingahan. Doon maglulungga ang maliksing ahas at mangingitlog at mga pipisa at aampunin sa ilalim ng kanyang lilim. Oo, doon magpipisa ng mga lawin. Bawat isa'y kasama ng kanyang kasamahan. Bawat isa'y kasama ng kanyang kasamahan. So, hindi siya mangangailangan ng kasama. Kasama na nga niya eh. 16. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito. Anong ito? Yung mga hayop na sinasabi sa 14 at 15. Contextual ka magbasa, huwag putol-putulin kasi. Yan ang napapala. Kakapakinig nyo kay Eliseo Soriano, hindi naman Bible scholar yan. Hindi naman Bible scholar yan. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Walang mangangailangan ng kanyang kasama sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Sinong sila? Libro? Mali. Yung pinisan sila ng kanyang espiritu, yun yung mga hayop itutukoy doon. 17.
at kanyang pinagsapalaran at binahagi ng kanyang kamay sa kanila sa pamamagitan ng pising panukat. Kanilang aariin magpakailanman. Sinong aari? Sinong mag-aari? Ha? Sinong mag-aari magpakailanman? Yung aklat ng Panginoon? O yung sinutukoy sa 14 at 15? O. Kanilang aariin magpakailanman sa salit-saling lahi ay tatahan sila roon. Sinong tatahan? Yung aklat ng Panginoon? Uy, Chichester, talagang mali ang unawa mo sa talatang yan. Hindi yan Biblia. Ha? Yung hindi mga kailangan ng kanyang kasama, hindi iyon Biblia. Yun ay mga hayop na pupunta doon sa Idumea. Idumea yan eh. Ating simulan ng basa sa ano ha? Sa verse 1 para maging malinaw sa lahat. Ito. Kayong mga bansa, lumapit kayo at makinig na mabuti. Makinig ang buong mundo at ang lahat ng nasa kanya. Sapagkat galit ang Panginoon sa lahat ng bansa. Galit siya sa kanilang mga kawal. Ganap niyang lilipulin ng mga ito. Papatayin niya silang lahat. Hindi ililibing ang kanilang mga bangkay kaya aalingasaw ito. At ang mga bundok ay mamumula dahil sa kanilang dugo. Matutunaw ang lahat ng bagay sa langit at ang langit ay mawawala na parang kasulatan na nairolyo. Mahuhulog ang mga bituin na parang mga dahon ng ubas o ng igos na nalalanta at nalalagas. Pagkatapos gamitin ng Panginoon ang kanyang espada sa langit, tatama naman ito sa Edom. Edomea, yung lugar na yon na kung saan sila ay pipisanin ng Panginoon. Aariin nila ang lugar na yon at tatahan sila doon magpakilanman. Sa Edom yun. Para parusahan at lipulin. Ang espada ng Panginoon ay mapupuno ng dugo at taba na parang ginamit sa pagkatay ng mga kambing at tupang ihahandog. Sapagkat papatayin ng Panginoon ng mga taga-Bozra bilang handog. Marami ang kanyang papatayin sa iba pang mga lungsod ng Edom. Papatayin din na para mga toro ang kanilang mga makapangyarihang mamamayan. Ang kanilang lupain ay mapupuno ng dugo at taba. Sapagkat ang Panginoon ay may tinakdang araw upang magiganti sa kanyang mga kaaway para tulungan ng Sion. Ang mga sapa at ang mga lupa sa Edom ay masisira. Ang buong bansa ay masusunog at hindi na magpapakinabangan. Buong bansa ng Edom ito. At hindi ito mapapatay araw at gabi. Ang usok nito ay papailan lang magpakailanman. Wala nang titira o dadaan man lang sa Edom kahit kailan. Magiging tirahan ito ng mga kwago at mga uwak. Ano daw? Yung Edom, magiging tirahan ng mga kwago at ng mga uwak. Nasa plano na ng Panginoon na ipadala sa lupaing ito ang kaguluhan at kapahamakan. At tatawagin itong walang kwentang kaharian. Mawawala ang lahat ng pinuno nito. Tutubo ang matitinik na mga halaman sa mga napapaderang lungsod at matitibay na bahagi nito. Maninirahan doon ng mga kwago at ang mga asong gubat. Magsasama-sama roon ng mga asong gubat kasama ng iba pang hayop sa gubat. At tawagin ang mga mailap na kambing ang mga kasamahan nila roon. At ang mga malignong lumalabas sa paggabi pupunta roon para magpahinga. Mga kwago ay magpupuga doon, nangingitlog, umimisa at iingatan nila ang kanilang mga inakay sa ilalim ng kanilang mga pakpak. Ang mga uwak ay pares-pares na magtitipon. Ito pares-pares, tamo? O titipon doon. Tingnan ninyo ang aklat ng Panginoon at basahin. Wala ni isa man sa mga sinabi ko ang hindi matutupad. Walang mawawala ni isa man sa mga hayop na yon. Hayop! Hayop ang tinutukoy doon. Kaya mali ang unawa ni Chichester. Kasi ang nasa isip niya, mabasa si Jumel Baloria ng encyclopedia ng history, ba't mo binibigyan ng kasama ang Biblia? Hindi nga nangailangan ng kasama ang Biblia. Yun ang bunga ng maling unawa. Kakapakinig nyo kay Eliseo Soriano. Ha? Yan ang problema sa inyo kasi si Eli Soriano, di naman yan Bible scholar. Ginagawa niyong Bible scholar.
Iipanatik kayo kay Eliseo Soriano eh. Si Soriano, dati kong ano yan, paboritong preacher kasi pag siya nag-preach, nakakatawa. Pero yung kanyang mga pinipreach, syempre sinasala ko rin yun, ano? Pag tama, tinatanggap ko. Pag mali, pinapasura ko. At this time, ang unawa ni Soriano sa aklat ng Panginoon na nasa Isaiah 34:16 ay binabasura ko. Hindi naman yan Biblia. Hindi pala mga kailangan ng kasama. Kung Biblia yan, ba't yung dinagdag yung New Testament? Nang panahon yan, wala pa naman New Testament. Diba? So, palpak talaga pagkaunawa ni Chichester dito. Tuloy. Mali ka talaga, kapatid. Okay. Sapat, sabi So, na... parte pala ng Biblia yan. Ito, tanong ko sa'yo, bakit mismo Katolisismo may sariling Biblia, hindi kasama yung mga librong binasa mo? Sige. Okay. Sagot, ha? Kasi ang topic natin, Truth Church, pero napunta na tayo dito sa Biblia. Pero walang problema. Hindi natin yan na-atrasan yung topic mo. Brother, Balik na ang tanong mo, kapatid. Yan, ayon sa Biblia ang topic natin, di ba? Okay. Prangkahan lang. Wala akong kinakampihan. Pero sa talakayang ito, lugi si Chichester kay Jomel Valoria. Lugi siya rito. Bakit? Tama si Jomel Valoria. Ang pag-uusapan, topic, ang Katoliko, ang tunay na iglesia na tinatag ng Panginoong Jesucristo, yun ang topic. At huwag sanang makakalimutan ng ibang mga protestante, mga anti-Katoliko, na kami mga Katoliko, hindi kami Bible alone. No? Kasi kami naniniwala na talagang hindi kumpleto ang Biblia. Talaga kumpleto ang Biblia, kahit anong gawin yung pagpipilit, talagang hindi kumpleto ang Biblia. Marami nang nangahas sa akin, patunayan niya na Biblia kumpleto. Pag tinanong ko, hindi makasagot gamit ang Biblia. Sasabihin niya, ay, dinadala mo ko sa referensya. O hindi, sagutin mo Biblia, gamitin mo. Hindi kita dinadala sa referensya. Magtatanong ako galing sa Biblia, sagutin mo gamit ang Biblia. Kung talagang kumpleto ang Biblia, masasagot mo ang katanungang yan. Ha? Kung talagang kumpleto. Pag hindi kumpleto, talagang mahihirapan ka, iisipin mo, dinadala ko siya sa referensya. Mali. Yan ang gusto kong ipakita sa mga anti-katoliko na Bible aloner. Yan ang gusto kong ipakita sa kanila. Patunayan ninyo na ang Biblia nga kumpleto by answering my question coming from the Bible itself. Sampulan natin, ano? Sabi dito sa Juan 21 sa 18 ganito. Sinasabi ko sa iyo ang totoo, noong bata ka pa, ikaw mismo ang nagbibihis sa sarili mo at pumupunta ka kung saan mo gusto. Pero pagtanda mo, iuunat mo ang mga kamay mo at iba na ang magbibihis sa iyo at dadaling ka sa lugar na hindi mo gusto. Sinabi ito ni Jesus para ipahiwatig kung anong klaseng kamatayan ang daranasin ni Pedro upang parangalan ang Panginoon, upang maparangalan ng Panginoon. Pagkatapos sinabi ni Jesus kay Pedro, sumunod ka sa akin. Tanong, ano ang ikinamatay ni Apostol Pedro na nakapagparangal sa Panginoon kung saan ay nakaunat ang kanyang mga kamay? Pakisagot nyo yan gamit ang Bible. So, hindi ko sila dinadala sa referensya. Yung mismong common sense na nila ang nagsasabi, nasa referensya ang sagot. No? Yung mismong common sense na nila mismo ang nagsasabi, nasa referensya ang sagot. Sasabihin nila ngayon, dinadala mo ako sa referensya. Ang sabi ko, huwag kang pumunta sa referensya. Sagutin mo yan, gamit lamang ang Biblia. Kung talagang kumpleto ang Biblia, masasagot mo yan. Ano ang ikinamatay ni Apostol Pedro upang maparangalan ng Panginoon kung saan nakaulat ang kanyang dalawang mga kamay? Yun ang sinabi. O, tinan nyo ha. Sinasabi ko sa iyo totoo, noong bata ka pa, ikaw mismo nagbibihis sa sarili mo. At pumupunta ka kung saan mo gusto. Pero pagtanda mo, iuunat mo ang mga kamay mo
Iuunat mo ang mga kamay mo at iba na ang magbibihis sa iyo at dadaling ka sa lugar na hindi mo gusto. Anong ikinamatay ni Apostol Pedro na nakaunat ang kanyang mga kamay? Anong ikinamatay niya na nakaunat ang kanyang mga kamay? Kung saan sa kamatayang yon ay napaparangalan niya ang Panginoon. Kung talagang kompleto ang Bible, sagutin nyo yan gamit ang Biblia lang. Kaso ang common sense na mismo ang nagaano sa inyo Ang sagot ay wala sa Biblia. Ang sagot ay nasa referensya. Yung iba, sasabihin na lang ng iba, ay hindi mahalaga pag-usapan yan. Ano? Anong hindi mahalaga? Sa paraang yon napaparangalan ni Pedro ang Panginoon? Sabi mo hindi mahalaga pag-usapan yon? Yan ay isang batayan na yung mga Bible aloners talagang nagkakamali sila. Nagbasa lang ng Biblia, feeling magaling na. Hanapan mo ng background history, wala nang maibigay na sagot yan. Bakit? Hindi ko nabasa, wala akong alam. Oh. Mga dating daan, feeling magaling, tanungin ko, nakapunta ba sa Sa Antioquia yung iglesia ng Diyos? Sabi nila, yes, nakapunta. May obispo ba sila doon? Yes, may obispo. Sinong obispo nila? Wala kaming alam. Teka, di ba nakapunta doon? Nakapunta. May obispo. Mayroon. Sino mga obispo nila? Walang sinabi ang Bible. Ngayon, dahil walang sinabi ang Bible, may walang obispo o may obispo? Meron nga. Bigyan mo ko pangalan. Walang sinabi ang Bible. Sa madaling salita, hindi nila masagot yun. Bakit? Ang sagot sa tanong na yon, hindi masasagot ng Bible alone. Yan. Nakarating ba sa Roma? Yes, nakarating sa Roma. Anong taon? Walang alam ang Bible doon. Wala sinabi ng Bible At dahil Bible alone sila, wala silang alam. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, hindi lang kasamahan yun, nagbasa lang sila Bawa ganito, bigyan kayo halimbawa ha. May kaso sa korte. Tapos, kasama mo yung suspect mismo. Tapos, yung suspect, pinasulat ng kanyang, di ba may babasahin niya pagbabatayan ng korte. May sinulat siya na kanyang narrative report. Meron kang alam na nangyari kasama mo siya na hindi niya naisulat sa narrative report niya. Sa madaling salita, ikaw na kasama niya, makakasagot ka. Your Honor, actually na mga oras na yan, pumunta kami saglit doon sa tindahan, bumili kami ng candy. O di kaya, sabi mo na lang, bumili kami sigarilyo kasi kasama mo yung suspect, hindi mo nagkikindi yung suspect. Bumili kami sigarilyo. Sabi ng isang nagtatanong na attorney. Sabi mo bumili kayo ng sa tindahan sigarilyo. Bakit wala doon sa kanyang statement? Wala dyan, hindi niya naisulat, pero alam ko dahil kasama kami niyan. Kahit na hindi na isulat, masasagot mo. Bakit? Dahil magkasama kayo. Yan na? Kahit na hindi na isulat sa narrative statement ng mismong suspect, masasagot mo kasi kasama mo siya nung panahong yun. That's my point. That's the point, no? Kahit hindi nakasulat doon, malalaman mo pa rin kasi kasama ka doon malalaman mo talaga. Hindi man niya naisulat, but it is part of real, what is real happening? Sinabi mo, wala sa narrative report. Mali ka ba doon? Hindi. Tama yun. Kahit wala sa narrative report niya. Bakit? Kasama mo siya Kasama mo siya O di ko, nakakaalam ka kung mga ganapan na hindi na isulat dun sa kanyang narrative report. The same din sa ganyan ng Biblia.
Kung ikaw ay isa lamang attorney nagbasa, kung anong nakasulat doon, yun lang ang alam mo. Kasi yun lang ang nakasulat doon, hindi ka lalagpas doon. Ibig sabihin yung attorney, hindi kasama ng suspect. Ikaw nakasama ng suspect, kaya mo sabihin ang mga bagay na hindi nakasulat sa narrative report niya. Ganyan yan. Ngayon, sasabihin nyo, kayo ang true church, umanib lang kayo. Ba't wala kayong alam? Mga dating daan member, sabi nila, hindi kami yung tunay na iglesia, umanib lamang kami. Umanib, ba't wala kayong alam? Imposible hindi nyo alam yan. Oh, i-search nyo. Hindi pa kasi ako tao niyan, i-search nyo. Posibleng wala kayong record. Alam nga namin kung kailan kayo natatag ng MCGI eh. Ha? So, sa talakayang ito, based on my observation, lugi dito si Chichester. Part 1 pa lang to, no? Kasi mahaba pa yung video niya. Gusto ko pang panoorin yung ibang tanungan, dialogo nila dito. Lugi talaga si Chichester sa parte ito ng video na napanood lang natin. Saglit lang po ito yung ating napanood, pero naramdaman ko hindi nagiba ni Chichester ang tindig Jumel Valoria. Sa sunod natin babalik, ating i-continue ito. Ating tingnan kung na ano ba ni Chichester ang tindig ni Valoria o hindi. Pero sa parteng ito ng video na ating napanood sa oras na ito, hindi niya nagiba ang tindig ni Jumel Valoria. Okay? So, kita-kits po tayo ulit bukas. Dito lamang po yan sa Straight to the Point. Straight to the point.